ay ipiprepare ang pagkain nyo, pagkain gamot, para hopefully tomorrow, ang pinaka-latest niyan is tomorrow makakarating po sa inyo. Kung earlier in the morning po kayo magbayad sa bangko. Kaya para po sa mga malalayo, ito yung ang anak ay nasa Hong Kong, umuwi dito sapagkat may karamdaman yung nanay. Nakausap ko pa ito, sabi ko umuwi ka para at least total kapaskuhan naman, makita mo man lang yung nanay mo kung sakasakali man na ito ay hopeful tayo na makarecover, no? Pero ibig sabihin, iba po yung nakikita tayo ng pasyente. Kung tayo anak, na-inspired, di ba Mark? No? Yung kung kayo man tatay na, no? At makita niyo yung anak niyo, magiging mas mabilis ang recovery kapag merong nakikita ang mahal sa buhay na nag-care o nag-aalaga or alam mo na, yung pag sinabing pagmamahal. Ano ba yung mag-boyfriend, mag-asawa, pagmahal nyo isa't isa. Importante sa inyo makita. Yan. Ganon din yung nanay, ganon yung kapatid. Gustong gusto mo rin makita yung minamahal mo. Lalo na ngayon ay kapaskuhan. And of course, magdadagdag tayo ng ating drawing. No? Ano ba ang idadagdag natin drawing? Actually, yung ating dinodrawing na yun, left iris yun. Yung unang circles natin ginawa, circle 1 to 7. Ito ay from the smallest to the biggest. Kung gaano makalaki yung drawing nyo na 1 to 7 circles, nare-represent ng iba't ibang zone area sa ating katawan, nare-represent ng iba't ibang organs sa ating katawan. Kaya nga, yung nanalo nung nakaraan, ang sagot ay thyroid at the 9:30 as if nagdo-drawing tayo sa isang relo, 1 o'clock to 12 o'clock. Yan yung circles, no? Na dinodrawing natin. And that is according to iris analysis, okay? At para magkaroon tayo ng guidelines, kaya natin sinisilip sa mata, yung inyong mga mata, para ma-guide tayo sa pamagitan ng aking pagsilip sa inyo, ay malaman natin yung primary, tertiary, or secondary, or primary problem, or yung mga attractive na mga signs sa inyong mga iris, through iris analysis, at malaman natin yung mga main concern ng inyong katawan o kalusugan. Usually, kinukuha natin yung mga data mula sa laboratories ninyo, mula sa iris analysis, and mula sa inyong reklamo o complaint. Yung complaint ng pasyente, yan po yung nararamdaman nyo. Siyempre, hindi naman namin nararamdaman yan. Kaya iba ho yung complaint o reklamo o nararamdamang pangit ng pasyente o ng tao. Iba naman po yung lumalabas sa laboratories. At iba po yung iris analysis. In other words, yan o, may correlation yan. Kapag pinagduktong-duktong mo yan, matatagpuan na ito ay may kaugnayan sa isa't isang findings. Yan. Kaya lahat ng data na yan ay ginagather natin. At binibigyan natin ng interpretation according to complaint ng pasyente. In other words, duktong-duktong. Hindi po yan magkakahiwalay. There are times, hindi makita sa iris, nakita sa laboratory. Sapagkat sa laboratory, nagbibilang ka. Binibilang ang mikrobyo, binibilang din ang elemento ng dugo, ng ihi, ng spare parts, mga tissue natin. Samantala, sa iris naman po, tinitingnan yung kabuuan. Yung iba't ibang areas o anggulo ng katawan natin na may matinding malfunctioning na kung minsan, tangay-tangay na po yung buong katawan natin. In other words, malaki ang tulong na magagawa kapag kumpleto ang data gathering sa pagpapagaling ng isang tao. Sapagkat, bagamat itong ating procedure ay applicable sa lahat, ibig sabihin nun, may sakit ka, wala kang sakit, just the same, yung procedure
pareho lang. But, yung degree ng application must be or would be different. Like, in case Yuri, umpisa natin bigyan ng recipe 1 into 1 month old. Ngayon ay 3 months old na. 3 months siguro and 1 week. Then, yung tao naman, yung pasyente namang comparison, ano, na ika nga take-backable na, matayable na, dead-fallable na, hopeless na, helpless pa. Bakit ganun? Pareho lang. Wala namang sakit ang 3-month-old baby na yan. Recipe 1 in 2. Tapos yung pasyente, kumpleto na yata yung appliances para ng appliances center. Meron ng COPD, meron ng asthma, meron ng emphysema. Grabe. Kung isipin mo at imaginein mo, rat-rat na talaga. Di ba? Ang baga. Na-centralize na yata sa baga yung mga problema niya. But then, kung matagal na may asthma isang tao, pwede ka magkaroon ng komplikasyon sa heart. Yan ang problema. Yung mga anak-anak na komplikasyon. Ayan. Kaya nga po, itong ating ginagawa, sa pamagitan ng pakikipagtulungan ng mismong pasyente at ng caregivers o mga nag-aalaga sa pasyente at inyong pakikipagtulungan sa pagpapalaboratories, pagpapa-iris analysis, ang lahat po na yan ay makakatulong sa pagpapabilis ng pagpapagaling o recovery ng isang tao. And of course, kahit na po kayo walang ang sakit, ay pwede po nating isagawa. Bakit? To prevent. Maganda na yung prevention, ika nga. Kasi, kapag ang kaso po ninyo matayable na, o obviously, kung minsan niluwa na ng ospital, inayawan na, pareho lang naman po ang application, iba lang ang degree. Ibig sabihin nun, kung ang isang malala ay uubos ng 1 gallon, possibly, in a day, 1 gallon a day, kung kaya. Kaya ng pasyente, malakas ang loob, pati bulsa, kaya, ayun, 56,000 lang. Kasi naman, i-compare mo naman sa daan-daang libo. Alam nyo naman, di ba? Kapag tayo pumasok mo sa hospital, hindi mo na pwedeng kontrolin kung anong mga aparatos ang gagamitin, anong mga et cetera ang gagawin, hindi mo na yan makokontrol. Kung daan-daan libo up to millions ay gagastos. Dito, imposible kang gumastos ng milyones dito. At lalong imposible na sa loob lamang ng 1 linggo o 2 linggo o 5 araw, ay gagastos ka ng 300,000 mahigit or 1 million. Diba? But, in effect, mabilis, malayo, malalim ang mararating kung i-megadose, i-maximize at matapang ang pasyente. Kapag nakita po natin medyo malala ang kaso at malakas ang loob at nakikipagtulungan ang pasyente at mga nag-aalaga nito. Hindi pwede kasi yung pasyente lang Dapat yung nag-aalaga, yung nagmo-monitor nito, yung gastos dito, dapat pare-pareho synchronize yan. And then, mamamaximize natin ang efficiency, capacity ng katawan ng isang tao na ika nga nag-aagaw buhay na. Alam mo, Mark, Jopay, kung kayo marahil si Mark nakaranas ito ng matinding pagsubok ng pag-aalaga ng iba kasi yung nag-aalaga ka ng ibang tao, may nag-aalaga ka ng sarili mong pasyente o magulang o mahal sa buhay. Ikaw ba, Jopay, nakapag-alaga ka na ng pasyente? Yung pinakamalapit sa puso mo. Yung nanay ko po, doktora, Ay, bagong ganon. taon, nasa hospital kami, at yung namatay siya, nasa East Avenue kami. Ay, ganon. Ilang taong ka nun? Ito lang po, mga 2010, 2010. Ganon. So, ibig sabihin, aware ka na buhay na ang iyong kamalayan. So,
Ilang araw naman o panahon mo nagkaganon yung nanay mo? Kasi ang hirap nun eh, Ano po, agonist yun. putol-putol doktora, meron since 2000, putol-putol eh. Tuloy-tuloy Dito. Pero more than 2 weeks. yung agonist niya bago siya namatay. So, anong naging case niya? Complication doktor. Marami ng et cetera, et cetera. So, kung i-compare natin sa long agonist ni Mark, ano ang difference doon sa kaso ni Jopay? Dahil buhay pa naman ang nanay mo. Pero para bang ang hirap, kasi nakaranas na rin ako, nanay ko rin. Depende po ma'am kasi yung nangyari po sa nanay ko kay Jokoy, hindi ko natin masabi kung ano po yung Karamdaman. Ano po, kung complication din yung sa mama ko dahil from diabetes, stroke, tapos from stroke na balikan. Oo. Ang dami rin, Nag-diabetic na stroke, then nabalian pa kasi nadula sa CR. Pero Tama. bago nag-diabetic mo, nagkaroon ng sakit sa, Ano? parang nagkaroon abnormal bleeding. Ah, Di ba ma'am? Pero bago mag-abnormal bleeding, meron pa. during may abnormal bleeding siya, meron pa siyang parang respiratory weakness. Dami Kumbaga kabit-kabit. Respiratory, tapos sa ovary o reproductive organs, isang babae nagkaroon ng bleeding. Yun yung during the time na nagpangita tayo, Opo. Okay. So then, after that, ibig mo sabihin yung diabetes niya, is it before or during or after bleeding? After the bleeding. After the bleeding. Nalaman kasi nung Baka doon lang parang nalaman. iraras pa po siya, parang gano'n. Kasi meron po kayo ang polyps. Ay, Nung ganun. nalaman po nung doktor na diabetic siya, hindi na tinuloy yung operation. Ay, ganun. Tapos yun. Hindi niya itinuloy yung operation. Nung magpakita tayo, mukha pa siyang normal noon, di ba? Na magkita tayo, year 2001, kung di ako nagkakamali. Yung normal pong sinasabi niyo, Mukhang normal. mataba po siya. No? Oo. Yung matabang gano'n po, yun po ang normal sa akin. Pag evident na. Oo. Mukhang normal. Kasi wala pa namang agonist. Yun, mukhang normal. Pero medyo overweight. Overweight po, talaga. Walang exercise. Oo. Maglalakad siya mabagal. So, ibig sabihin, kahit naman tayo mukhang normal, pero nagiging abnormal tayo kasi yung pala nakatago. Merong mga nandoon sa loob ng katawan natin na nagaganap, nangyayari with a manifestation of some etc. Like bleeding, yung kaso niya. At kung hindi naman kasi umaray ang tao, hindi talaga nagpapatingin, di ba? Wala tayong action na tayo ay urgencies. Ang nakakatakot po kasi dyan, parang masabi mo may aray na, yung kapag bigla ka sa pag-inom ng mga gamot na pain reliever, Oo. pang-stop ng mga pag-inom ng mga gamot na nakakatanggal na, hindi mo nararamdaman yung mga, nasasuppress po yung feeling of pain. Ang problema doon, sobrang sakit na pala, pero dahil nainom ka ng mga pain reliever, yung mga normal na gamot po dyan na may mga paracetamol, nakakatanggal daw po yun ng pakiramdam na masakit. Temporarily paralyzing the nerves. Every time magkakaroon ka ng sakit sa ulo, bago sakit ng ulo, may sakit na yun sa loob ng digestive system. Na hindi mo maramdaman hanggang sa malala na bago mo na. Oo, totally. Kaya ako, yung mga pasyente pumupunta sa atin, hindi ko sila pinapainom ng pain reliever. Katulad yan, meron tayong isang pancreatic cancer, no? Nung uminom po siya ng recipe 1, recipe 2, meron ng pain, may matinding aray na naramdaman. So ngayon, tumawag sila sa akin, siyempre, di ba? Kung talagang very painful, sabi ko, as much as possible, wag mo nang mag-pain reliever. Kasi para makita natin. But, you have to expect na mayroong pain. Bakit? Kasi sugat ho yun Isipin mo, pancreas na, cancer pa. Diba? Yun lang mag-malfunction ang pancreas mo, medyo problema na talaga yon. Nagiging diabetic.
di ba? Pero, pag sinabi mong meron kang cancer, ibig sabihin nun, may sugat. Yung bang hindi gumaling-galing na sugat. Yan. Kumbaga, imagine na lang natin yung bakukang. So, kumbaga, pag nilagyan mo ng recipe 1 o ng yellow juice, obvious pa na ito ay sasakit. Kasi, pag na-reach out po ang sugat ng yellow juice, parang ino-opera po yan. Ino-opera. Alam mo naman, pag ino-opera ka, lalo kung walang anesthesia, ano yun, hinihiwa ka nun. Sinisip-sip mo ng yellow juice, yung mga nana, yung mga necrotic tissues, doon sa area na may sugat. So obviously, masakit, may pain. Ngayon, kung di mo na matiis talaga, ang hirap talaga, no? Very painful, ano? Ako kahit di ko nararamdaman, dahil nakikita ko yung mga pasyente, parang nararamdaman ko na rin. So, ibig sabihin, no, kung di matiis, saka pala mag-pain reliever. Hindi yung tuwing sasakit, magpe-pain reliever. Bakit? Kasi, baka ma-paralyze na totally yung nerves mo, saka pain reliever mo, parang, yun nga, ano na, parang hindi mo na maramdaman yung difference, no? So, kaya, ang ibig kong sabihin, imaginein lang natin na sinisip-sip ang nana, kahit naman ba kung may arthritis tayo, di maga din yun, sugat din yun, actually. Just like any other sakit na merong, kumaga sa expression warat-warat na tissue, sira-sira, okay? Kaya, ang dapat natin gawin, unang-una sa lahat, kung hindi pa ito very painful, hindi pa talaga masyadong masakit, pero alam natin na may problema tayo sa katawan, ngayon na, bigyan na natin ng remedyo yun. No? By the way, meron no tayo, eat all you can, drink all you can, para medyo makatipid kayo, lalo na ngayong Kapaskuhan. Mahati yung mga panggastos. Nagbibigay po tayo ng drink all you can, let's say maghapon, you can stay in kasi yung package natin 5,000 per day, hindi ko bibilangin yung maiinom mo as long as kaya mong uminom. Drink all you can Bakit ito all you can? Syempre, pwede naman kainin yung recipe to At maybe, kung bigyan kita ng ibang varieties ng pwedeng kainin, ng pagkain gamot, pwede rin. Kaya lang hindi ko binibigyan talaga ng iba-iba pang mga pagkain gamot, ang isang pasyente, yung unang isang linggo, para ma-maximize, maging epesyente ang trabaho o pagsipsip ng mga impurities, iba't ibang palaman ng inyong kalamnan na parang ino-opera kayo. Sa pamagitan, kaya natin minamaximize, no? Yung intake ng recipe 1 dahil yun ang mag-o-opera ng inyong mga tissues. Okay? Yun ang magtatanggal ng mga patay na laman na dapat nyong ilabas sa lalong madaling panahon. Kaya, dito po sa ating mega dose, kung tawagin, maximizing the capability of the tissue o palabasin natin yung pinaka-maximum na kapasidad para makapagbuga, makapaglabas ng carbon dioxide, ng mga impurities, ng mga patay na tissue, ang iyong kalamnan, at makapasok naman at the same time ang ating blood maker. Yan po ang ibig nating sabihin sa ginagawa natin na operasyon. Operasyon nang walang binubuksan ang bahagi ng katawan. Maliban sa natural na paraan ng pagpapalabas ng nana at ng mga bulok sa katawan. Lalo na po ngayong Kapaskuhan, ingat-ingat, hinay-hinay. O engineer, sabi mo after the season ka,
Pero ang tingin ko, medyo mali yata ang approach. Dapat before the season. Bakit? Siyempre, kahit gaano mo ka-health conscious, okay? Kuminsan, isip natin, health conscious tayo. Ako na lang, sarili ko. Health conscious ako as in, hindi talaga ako kumakain na ng mga karne, mga ganyan. Kung may cravings ako, kukuha ko ng isa, pero hindi pa yan nakakain. Talagang hindi ko talaga na makain. Kahit na manok, hindi ko na makain. So, ibig sabihin po, yung blood chemistry ko ay nagbago na talaga. Because kung ano man ang blood chemistry mo na mas marami, halimbawa, mas marami kang carbon dioxide sa katawan o mas marami kang carbohydrates. Ang carbohydrates kasi carbon at hydrogen ang pinagsama yan eh. So, mas marami ang carbon dioxide na na-develop sa katawan mo, ibig sabihin po nun, marami kang basura na dapat ilabas. Pag hindi mo na proportion ito, hindi mo na balance ito, magkakasakit ka. Kasi kung matagal ang araw o oras na tayo ay mataas ang carbon dioxide sa katawan natin, ibig sabihin no, kung matagal, mahabang panahon, marami ang sakit na madedevelop sa iba't ibang bahagi ng iyong katawan. In other words, input equals output. In due time, dapat ilabas kung ano ang ipinasok sa katawan. Yan po ang ibig nating sabihin. Ngunit kung matagal na hindi mo na ilabas yan, yan ang problema mo. Sapagkat, ang ibig sabihin, may mga bahagi ka ng katawang naaagnas na, decaying, degenerating, kung minsan emaciating na. So, in other words, hindi po maganda yon kasi marami ka ng sakit na nade-develop at nagmamalfunction na ang iyong mga spare parts. Okay, so mamaya ay ating itutuloy yung ating pag-uusap pagkaroon po ng ilang paalam. Alamin at tikman ang pagkain gamot ni Super Lady Radyo Kalusugan. Leading the way for truth and evangelization this Christmas season, the #1 faith-based radio in the Philippines. In Mega Manila. Veritas 846 Capananes. Ready to lead at 45. Low bat. Ano yung charge na? Wala. Ma'am, nagkaroon daw po ng shooting incident sa SMR Quezon. Yung mga The tao. Ano daw? Catholic Media Network and Martilyo kausahan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 30 minuto makalipas sa ikadalo ng umaga na. Nagkaroon na. Bisitahin ang Parang Super Ladies yung Martilyo Coffee daw Cafe tumugot na may sa tanggapan sa SMR Caloocan at Quezon City. Sa Saan Caloocan sumugod? City, Strawberry daw, matatagpuan SMR. sa 4th floor Victory Ngayon? Central Mall Monumento. Parang Tumawag kahapon lamang po. sa 227-2646. 227-2646. Sa Quezon City, matatagpuan sa 11th floor West Insula Building, West Avenue. Tumawag lamang sa 442-3570. 442-3570. Maaari ring tumawag o mag-text kay Super Lady, Dr. Winnie Buti wala Alpha, ito sila doon, Scientist Naturopathic Doctor sa cellphone number 0922-288-2852, 0922-288-2852, at makinig sa Radyo Kalusugan mula Lunes hanggang Biyernes alas 2 hanggang alas 3 ng umaga at tuwing Miyerkules alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito Dapat sa hindi na-i-play Veritas yung may Miyerkules 846 pa tayo. Radyo Totoo. Huwag ko nang ipapaplay. Huwag ko nang ipapaplay. Yes. Tuloy-tuloy pa ang Radyo Kalusugan, yung Resident on the Air with your science doctor, Dr. Winnie Alpha, isa pang naturopathic doctor na kilalang super lady sa buong Pilipinas. Nililinaw ko lang po ang programa natin, 2 to 3. Ito po yung program. Yung 2 to 3 po natin ang hapon, wala na po yon. Okay? Kasi nagbabawas po tayo ng expenses. So, ayan. Ganyan nga po yan. And of course, samantalang tayo nagbabawas ng expenses, nagbibigay naman tayo ng
katipiran sa ating mga kliyente. Sapagkat kung gusto niyo pong ma-maximize ang inyong intake, okay, ma-maximize niyo po ang intake ninyo, take advantage po yung 5,000 per day, but you have to stay inside us, no? Pwede kayo umuwi sa gabi kung malapit lang kayo dito at pag-usapan natin kung mag-stay in kayo. Okay? Kasi ang kasama po doon yung treatment. Yung importante kasi, Mark, yung kinukwento ko kahapon doon sa Barangay 175 diyan sa Pasay, o yung ating saturation drive na sa panguna ni Brother Chris and of course ni Mark at saka ni Brother Ernie, no? Na sila ay magkakaroon po ng values formation sa buong Pasay sa 201 barangays. At alam mo, importante kasi yun eh. Alam mo, bata pa ako, pag sinabi mong Pasay, ang nasa utak ko drugs. Oo. Bata pa ako, elementary pa lang ako niyan, ha. Taga Maynila ako, sa Maynila ako eh. Mga kaibigan ko sa Pasay nag-aaral. Kaya pag sinabi mong Pasay, yun ang naging impression sa utak ko. Drugs. So kung magkakaroon ng values formation, drive, at yung meeting natin with the mayor ng Pasay, no? Maganda. At walang pinag-usapang health kung may drugs. Di ba? In fact, pati chemically produced na mga gulay, o di ba? Ano ang pangalan no sa City Hall ng ano? Hydroxy. Si London. 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 Yung apelyido niya, no? So, introduce mo namin yung kanyang project o expertise. Magkakaroon kayo ng vegetables o yung mga tiga-Pasay dyan area. Kasi, siyempre, ang nag-initiate Pasay group. So, yun muna Pasay ang ating intindihin. Kaya kung may nakikinig dyan ng mga tiga-Pasay at gusto po ninyo na mauna-una na, kasi sa barangay 175 kami kahapon. So, every Sunday, ito naman ay once a week lang namin gagawin. At para ma-reach out namin kayo agad, edi makipag-unahin kayo kay Mark. Tama ba, Mark? Hindi ka malibay si Mark eh. O ha? Baka gusto mong, ibigay yung number mo para sa'yo makipag-unahin mga taga-Pasay. Okay lang po kahit yung number niya na lang po na. Oo. So, yung number natin dito ay yung aking number, 8714, yung aking landline na bit-bit ko, yung mobile. 8714-722. Ayan. 8714-722. Doon sa mga makikipag-ugnayan dyan sa Pasay area, 201 barangays, ang saturation drive na maglalagay ng values formation, campaign, lecture, seminar, doon sa mga bahay na nag-iimbita sa atin. So we're inviting them to invite us. Tama ba? Ayan. Actually, maganda po yun. Yung kay Mr. Landonio, yung Oo. hydroponic. Ay, ang galing. Ang ganda Every talaga. home a garden daw. So, kahit nasa loob kayo ng bahay. Pwede Nasa kayong condominium. magkaroon ng garden. Oo. Tsaka yung parang vegetable Gusto farm. ko yung pinakita mo sa akin sa internet, yung Opo. ginawa niya. Sipin mo, very space saving, ano? Opo. Tapos araw-araw meron kang lettuce sa iyong pagkainan. Ako, yun naman talagang madalas natin kainin, bilhin dahil malambot eh. Meron kang taniman na hindi mo kailangan ng lupa. Meron kang farm Oo. inside the Lang siya, building. water and air lang. Hydroponic ang tawag doon. Hydroponic. Oo, yung isang ginagawa ko ay sprouting. Oo. Kaya nga sabi ko, kahit isang taon hindi ako bumaba ng bahay, meron akong green. Yung green revolution ng araw, pwede rin tayo mag-green. Hindi green mind, ha? Green revolution inside the room or in the building. Kaya nga sabi ko sa inyo, everything is possible. Basta kinonceptualize na isang tao, magagawa natin na maging healthy pa rin at makatipid sa ating ginagawa. Hindi naman lahat, kumbaga sa masinop ka lang, makakayari ka ng mga bagay na kaaya-aya, kapaki-pakinabang sa sambayanan o sa community
o sa buong bayan. Kaya nga, um, yung meeting na yun no, ginawa doon sa Baclaran with some people, no? Mga leaders ng Pasay, maganda yun with the mayor, no? Na siguro pagka nakita na natin yung result doon, pwede natin pagkapangin yan sa Kamaynilaan sa iba pang mga areas. Pero, kung meron mga volunteers na makikipagtulungan sa atin sa iba't ibang area, why not? Iduduplicate lang po ninyo kung ano yung ginagawa ni Mark, anong ginagawa ko, anong ginagawa ni Brother Fish. Baga, dinuduplicate lang natin kung ano yung ginagawa natin. Halimbawa, yung hydroponic, ayun, iduduplicate lang na iduduplicate yun. Gagayahin mo lang eh. Follow the leader lang naman eh. Hindi ka na nga mag-iisip eh. Gagaya ka na lang eh. Monkey si monkey do lang gagawin mo eh. Di ba? So anyway, doon muna tayo sa ating drawing. O, di ba? Yung first layer, stomach. O digestive system. Stomach. Pag sinabi digestive system, mahaba yan. Yung stomach, yung pinakasentro. First layer. Yung second, ano na yun? Yung kahabaan ng ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, yan. Hanggang butas ng puwet. Ayan. So, yun yung, yung drawing natin. Yung 6 o'clock, di ba, paa yun. 6 o'clock. Yung 12 o'clock, di ba, brain yun. Okay. From 11 o'clock to 12 o'clock, sa layer 6, o 5th, andyan ang frontal lobe. Oo. Yung noo natin, okay, yung noo natin, nandyan po sa 11 to 12 o'clock. Okay, so kung nagdo-drawing kayo, kasi yung 12 o'clock sa brain area kasi 11 to 1 o'clock eh. Pero yung center ng 12, sensory areas yun, senses. Yun ang drawing dyan. Ibig sabihin nun, halimbawa lang, sinilip ko ang mata nyo. Nakita ko may malalim na sugat. Sa English, ang tawag doon lesion. Parang guhit lang yun, Mike. Jopay eh. Parang guhit lang. Parang isang, kasi microscopic yan eh. Siyempre hindi nyo makikita. So ako nakikita ko kasi 10,000 times magnification ang aking lente. No? At binili ko pa yan sa London. Kaya souvenir ko yan eh. So ngayon, makikita ko ngayon through the magnification yan kung may sugat. Ang tanong, gaano kalalim ang sugat? Kung may tumor kayo sa utak, pwedeng makita ko yan sa pamagitan ng lesion na nakadrawing sa what part of your brain. Eh, ang brain, from 11 to 12, 12 to 1 o'clock, lahat yan, brain area. O, may kanya-kanya lang na, yan eh, kumbaga parang mapa yan eh. So, sa ibang salita po, ang frontal lobe, yung noo, ang frontal lobe, from 11 o'clock to 12. Samantala, yung 12 to 1 o'clock on the 5th and 5th area, layer, ay from 12 to 1, ay parietal lobe. Ibig sabihin nun, ito naman, itong sentido natin, yung area. Harap ng utak, tagiliran ng utak. Ayan. Ang harap from 11 o'clock to 12, from 12 o'clock to 1 o'clock ay tagiliran ng utak, parietal area. Okay? So, ganun po yun. So, iwanan na muna natin yan. Bagamat mamaya, kung sakasakali na kayo ay makakasagot sa tama at may tama kayo, ay pwede kayong mag-claim ng ating Smile Loading Express business. O retailer, bigyan natin ng retailer, hindi na iDrop. Okay. Kasi para magkaroon sila ng loading business. Okay. Bago po matapos ang program, meron pong katanungan si Super Lady sa inyo. At kung sagot nyo po, itatype nyo po sa website natin, www.superladyphilippines.com. Sa bandang kanang ibaba po ng website, meron pong kulay orange na bubble. I-click nyo po yun, ilagay nyo po ang inyong buong pangalan, ang inyong pong email, at ang inyong pong message. Doon po sa message na yun,
i-type niyo po yung sagot niyo sa tanong. And then meron po kayong chance na manalo na Retailer retailer business ng sa Smile Loading Express. Tuloy-tuloy pa rin po yung ating Smile Loading Express. Pagamat din natin masyadong nababanggit. Pero ito naman kasi, once na maituruan na kayo, okay na. Alam nyo na what to do. Anong nakaraan lang na yung Smart parang nagkaroon ng problema, kaya na-delay. Pero ngayon, okay na rin. And then, ang pinakamabilis kasi dyan, maging ang pagbili po ninyo ng product, magbabayad kayo sa Smart Money. Because, sa pamagitan lang ng pindot-pindot, yun ay mapapadala na namin, yung marireceive na namin. Kasi ganito ang procedure. Kung sa bangko po kayo magbabayad, sa bangko, na direkta sa company, ito Smile Loading Express ang pinag-usapan sa load central po, doon sa nagbibigay talaga ng load sa atin, yun yung kumpanya. At yun din nagbibigay ng 8% sa retailers and 2% sa sub-dealership. Okay. So, anong difference ng sub-dealership sa retailership? Yung sub-dealer may access to register the retailership. Yung retailership, nagbabayad ng professional fee sa'yo dahil ikaw naman ang nag-link, ikaw nag-activate, ikaw nag-train, ikaw nag-aksaya ng oras, ikaw ang napagod, basta, nag-ubos ka ng oras. Ikaw ang nagtrabaho sa madaling salita. So, yung retailer para ma-activate, kailangan po ninyo magbayad ng 1,000. Okay? Para sa professional fee o sa training or activation ng inyong negosyo. Para makalink kayo sa negosyo ng Smile Loading Express. Okay? So, dapat yun, tanggapin natin kapag gusto natin makinabang, meron naman tayong kapalit na ginagawa doon sa kapwa-tao natin. Kailangan magiging considerate tayo na ito ay bahagi po ng buhay. Yung give and take na tinatawag, symbiotic relationship. Kasi may attitude ang mga Pilipino na in general, may attitude na, ay, kikita pala siya. Para bang ayaw mong kumita yung ibang tao. Pero gusto mo makinabang. Tama? So, hindi yung magandang ugali yung gusto mo lang pakabig, ayaw mo ng patulak. Dapat, palagi nating isipin, ano naman ang kapalit nung gagawin mo sa akin? Kasi ang tao nabubuhay symbiotic kali. Symbiotic, give and take ang relationship natin. Para mabuhay ka, buhayin mo rin yung ibang tao. Ganun po yun. Hindi pwedeng mabuhay na lang ako ng mabuhay at ikaw ay mamatay. Diba? Dapat very tayo, yung considerate tayo sa kapwa-tao. Kasi napapansin ko yun Pag meron ng professional pinahinihingi, para bang ayaw mo. Binibigyan ka ng negosyo, ayaw mo na magbigay ka naman ng compensation. Sabi, sayang naman yung para namang nakakahiya naman yung gano'n na gusto mo lang makinabang ayaw mo magbigay ng compensation sa tao. Di ba? Katulad dito, may komunikasyon tayo. Dito, ang komunikasyon hindi libre. Kasi may kuryente yan, may empleyado yan, etc. So, gano'n talaga. Kung kayo ay magpapagaling, magpapagamot kayo sa Radyo Kalusugan, kailangan iisipin nyo na agad ano yung compensation na pwedeng kapalit. Napakatipid na nga dito kasi isang kalabit, maraming target. Armalite na nga ang ginagawa natin dito Ang produkto dito, tumatalab talaga. Hindi aabutin ka ng siyam-siyam para tumalab o tablan ka. Kaya dapat i-consider natin yung gastos. Kasi alam mo, Mark, Jopay, na papansin ko lang, pag pumunta sila sa atin, minsan wala silang pera. Kaya ngayon pa lang, sinasabi ko na kailangan, meron kayong pera kasi magpapagamot kayo O kaya, lalo na, ang lala-lala ng kaso. Yung kausap ko na lang sa Batangas. Pero may pera yun naka-aircon. Hindi ka mag-aircon ang kwarto mo kung wala kang pera. Pero tig-backable So ngayon, di ba, inare-recommend ng isang tao sa atin. So, ano kaya ang ina-expect nito? Yung kaso niya, tig-backable na siya. Sabi ko, in due time, baka very soon, mamamatay na yung ganong klase ng pasyente. Kung binigyan kita ng warning, edi tanggapin mo ng warning. Ibig sabihin nun, mag-maximize ka kung anong dapat mong gawin. Kasi kung iti-take for granted mo, matutulad ka talaga dun sa ibang karanasan ko na very, very soon, namamatay na. Siyempre, talagang ganun.
lahat ng bagay natatapos. Kung gusto mo matapos agad, sige, okay lang. Pero bago ka mamatay, unang-una, huwag ka mag-iwan ng utang sa kapitbahay. Kasi, nag-a-agonize ka, yung asawa mo, yung anak mo, nag-a-agonize. Bakit? Lahat na ng kapitbahay, lahat ng kamag-anak, kaibigan, umiiwas na sa'yo. Dahil ang tagal-tagal mo mamatay Buti naman kung agad-agad mamamatay. Mamamatay din naman pala. Ika, no? Ay, gumastos pa ako. Mamamatay din pala. Abay, natural. Gagastos ka talaga. Sapagkat, you are trying to save people. Sinisave nyo yung buhay nyo. Kung mamatay ka na ngayon, anong gusto mo? Ngayon ka mamatay o next year? O di siyempre, sasabihin mo, next year na lang. Diba? Bakit ba tayo kumakain? Kung gusto na natin mamatay ngayon, di wag na tayong kumain para mamatay na tayo agad. Diba? Ano kung December 30, sasabihin next year? January. Oo, January 1. Kaya nga, sabi ko, kung mamamatay ka na next week, kung mamamatay ka na bukas, next week ka na lang mamamatay. Kung mamamatay ka next week, next month na lang. Nakakatawa ko, mamamatay ka ngayon, bukas, next year na lang. Next year na lang. Next year na lang, kaso ilang araw na lang. Kaya lang December 31 yan. Oo. So by the way, kaliwanag mo nga, Mark, yung gagawin natin tungkol sa card color coding. Magkakaroon po si Doktora ng color coding na pwede kayong bumili ng products ni Super Lady, especially yung trial pack, para po sa mga kamag-anak nyo, kaibigan nyo. Bibili niyo po yung card as regalo, gift card, and then yung gift card niya po yun, pwede pong i-claim nila dito po sa Fort Fernando Central Monumento, Caloocan City. At syempre po, yung po mga health card niyo or gift card, equivalent po yun sa product. So parang pwede nyo na pong bilhin in advance yung mga products with that card. Oo. So meron po Yung card ang bibili nila. So meron po yung pagbibigyan ng card, yun ang magkiklaim. Tama po. So meron, hindi nyo na kailangan bitbitin po yung product sa ano. So bibigyan nyo na lang yung card sa kanila. I-claim nila doon sa Super Ladies Macrobial Cafe. Oo. So, Yan ay yung magre-regalo ngayong Kapaskuhan. Opo, meron pong 2,000 para sa trial pack, may 5,000, may 10,000. Meron pong color coding yan na dilaw, merong orange, merong red, or pink, sorry. Ano po, meron pong dilaw, pink, and red. Pag dilaw, ibig sabihin anemic na yan. Ayun. So, pag pink, parang tama na. Pag red, ayun. Buhay na buhay ang dugo. Pula ang hapa. Pag pula. Pink, medyo okay pa. So, pwede po kayo mag-inquire po kung gusto niyo pong bumili ng health card. Punta po kayo dito sa West. Ano naman ang benepisyo nila? Bakit naman kailangan card? Yung sa health card, sa card naman po, sa nakita ko po, marami po kasi bumibili ng product, ini-stock nila, pero kung gusto nila ipasubok sa mga kamag-anak nila, parang gusto mo regaluhan. Mas gusto po natin Fresh kasi yun kaya fresh kailangan. makuha dito sa so bibigyan nyo na lang yung card sa kanila. And then claim. Yung trial pack. May color coding. Ang isang advantage po na yun, discounted po yung amount. Ayun. Kasi nga Christmas season. Kumbaga, hindi the same price. Although, kung bumibili kayo, about 2,000 talaga, hindi ho nyo 2,000 na binayaran nyo. At the same time, pwede mo ipang regalo. Alam nga naman, bit-bit mo yung trial pack. Para naglalako, di ba? Ang maganda po dito, yung trial pack natin is very colorful dahil yung trial pack, meron po siyang yellow juice, meron pink juice, yes, and meron pong super candy o yung blood maker. Oo. So, ang kulay niyan ay parang dilaw asul pala. Parang teknikulay. Yung super candy kasi kulay blue ang may pamimilian, So, maganda po ito dahil yung packaging po niya ngayon, maganda po for Christmas season, pang regalo. Kumbaga, may pink juice, yellow juice, tapos brown, yung granules. Or, upon request, super candy, may nut sa loob. Ito yung kainable. Yung pwede mong bilog-bilog to, candy. Tapos, susubo mo. Sa loob, merong pwedeng macadamia, merong kasoy, merong... Parang yan di ba noon nauso yung fruit cake? Ito naman, masarap na pang kahit naman hanggang ngayon may fruit cake pa rin. Ito naman, super candy.
pwede mo so babalutin natin, lagyan natin ng ribbon para Magustuhan nila kasi dito obvious. mo lang matitikman yung super candy, hindi mo mabibili sa iba. Oo. Yan ang super candy, ang breakthrough ng tinatawag na pagkain gamot sa Pilipinas. Sapagkat sa buong Pilipinas, wala akong pagkain talaga nakakagaling, nakakagamot. Yung pwede mong garantiyahan. Pwede health food. Iba po yung vegan, iba po yung vegetable o vegetarian, kung tawagin. Iba po yon. Kasi there are times, ina-emphasize mo lang ang vegetables, pero hindi mo ina-emphasize yung organically grown. Kasi dapat, kung na-educate mo yung mga tao, alam nila yung characteristics ng mga vegetables na dapat nilang kainin na siyang makatulong. Pero kung basta gulay lang, pero punong-puno naman ng fertilizer, ng chemicals, ng mga spray, para ka na rin nagsusuicide noon. Kaya nga, yung mga pasyente natin, hindi ko pinapakain ng kanin at ulam. To make sure, to play safe, na sila ay hindi umiinom ng mga chemicals. Alam mo ba nung there were times na pumunta ako dyan sa Los Baños, sa may IRII, yung International Research, no? Ang mga tao nakapaligid dyan, ilan yung magkakapit, may mga bukol, may mga cancer. So, naisip ko lang, yung mga chemicals na ini-spray nila sa mga palay, ganun din sa San Jose Occidental, Mindoro. Meron doon mga magkakapit, may mga tumor, may mga bukol. Kasi nga, yun pong ginogrow nila mga palay, siyempre, di ba, may ini-spray yun. Tapos, yung spray, nasisinghot ng farmer, ng asawa, maghahatid ng pagkain ng lunch. Tapos, yung mga chemicals, nag-erode na sa mga tubig, sa mga balon. Ayan. So, sabi nga ng mga awardees na farmers sa Occidental Mindoro, dahil nanawagan ako ng mga farmers to motivate them na mag-grow ng organic farming. Sabi nila, naku super lady, mababankrupt kami sa'yo. Dahil lahat ng insekto ng kapitbahay na farmer pupunta sa amin pag nag-organic farming ako. Gano'ng interpretation nila. Yun pala, kailangan nila ng knowledge o technology na, bakit naman ngayon nagagawa na. That was 1998 pa. Kinakwento ko na yan. Pumunta ako ng Occidental Mindoro, 6 na buwan ako doon, Mark, at talagang naglagay ako ng kitchen doon. Naghahanda kami ni Lily ng pagkain. Daanan kasi yung malapit sa palengke. Yung binuksan ko ng opisina. So kaya, pati tokwa kaming gumagawa, sarili namin. Oo. Kasi alam po ninyong soya, yan po ay kilala sa buong mundo na anti-cancer. Oo. Ibig sabihin nun, pag sinabi mong anti-cancer, kumbaga sa statistics na ginawang eksperimento, yung mga kumakain ng soya, group of people, less ang risk factor na magkaroon ng mga cancer. Yun po yung result ng pag-aaral niyan. Kaya, kumbaga, nilalagyan nila ng brand na anti-cancer. Kaya yung ating pong kape, we have varieties of coffee. Meron tayong kapeng-kape, pero yung anti-cancer coffee talaga ang ina-advise natin. Kasi yan nga yung galing sa soya. No? So sa ibang salita, hindi naman yan kasing sarap. Oo, aminado na tayo. Hindi yan kasing sarap nung aroma nung kape talaga. Oo. Yun ang isang dyan. Kaya hindi masyadong nagugustuhan ng tao. Pero kung ang pag-uusapan ay yung pagkain gamot, yun talaga ang isa sa ating pagkain gamot. Ayan. So, kaya mahalaga po na mapag-aralan natin mabuti tayo as macrobiotic practitioner. Yung nagpa 7 days life management plan sa atin, si Ophel, you are automatically member dito po sa ating macrobiotic, Super Ladies Macrobiotic Lifestyle Club, no? Automatic po yun. Kapag nag-undergo kayo ng 7 araw ng life management plan, yung ating charity na 5,000 per day, which is 7 days, 35. Compared to 32,000, na kung kayo po ay bibili lang ng product, 32,000. Wala ko kayong treatment. Pero,
Dito sa offer natin na charity price, 5,000, ibig sabihin, as long as inside the office ka o the condominium, umiinom kayo, kaya mo uminom ng 1 litro, compared naman sa half liter o 1 litro, malamang ka na. Hmm. Eh kung kaya mo kaya, o sige, stay in, maghapon ka dyan. Ito yun. Kumbaga sa drink all you can, eat all you can. O di at least, lamang-lamang ka na. Yun po ang ibig sabihin, no? Kasi yung mga reaction niya, kung nasa bahay lang kayo gagawa, at saka ito, Mark, kung gusto natin sabihin, pag nasa bahay kasi, natataranta sila, pag may mga reaction. Kaya kung dito muna kayo, kung nakikita ko kayo, hindi kayo natataranta. At saka, Mark, hindi tayo naman tumatanggap ng bedridden. No? Hindi na tayo tumatanggap ng gano'n. Yung mga mukha pang normal. Okay? Yung mukhang naglalakad pa ng normal. Yun po ang tinatanggap natin. Kasi, nahirap naman kung hindi naman tayo ospital. Oo. Pero kung gusto nyo talaga mag-lying in, sige, pag-usapan natin. Dahil meron naman kayo, pwedeng pagbitbitan namin kwarto o room accommodation. Depende na yan sa inyo kung talagang desidido po kayo sa loob ng 7 araw, 15 days, 1 month, bahala ka. As long as you are paying, why not? Diba? Kasi dapat i-compensate natin ang ating buhay. Ito na nga lang yung pag-asa natin eh. O karamihan nga po dyan eh. Ang tagal-tagal ng papagamot, gamot ng gamot, till death do us part na. Di po ba? Try to evaluate, analyze. Ito, 7 days lang yung pinaka-trial ninyo. 7 araw, ay meron na result kung na-maximize po ang intake. Kaya, pag-usapan po natin ang detalye sapagkat itong ating oras ay masyadong mabilis. Kaya, meron naman pong everyday na seminar dito po sa 4 floor ng Victory Mall, Monumento, Caloocan City. Okay? With Tita Beth, 4th floor, Victory Mall, Monumento, Caloocan City. At every Friday naman po sa Don Santiago Building. At everyday naman po, bukas yung mga yan. So makikipag-ugnayan lamang kayo sa pamagitan ng pagpapareserve ng product. Kasi made to order ng produkto natin. Yun naman po malalayo by mail. Okay? By mail. Kaya lang, sad to say, ng by mail, hindi ko may papadala ang liquid. Pang immediate to, yung mix 1 in 2. Ayan. Recipe 1, recipe 2, kasi hindi pwedeng walang recipe 1. Yun ang anti-inflammatory, anti-infection, basta yung mga bukol, mga tumor-tumor, ganyan, yan po ang concern ng recipe 1. Mga infection, mga namamaga, mamanas, yung iba't ibang klase ng infection, mula ulo hanggang talampakan. And, yun naman pong replenishment, which is the blood maker o the super candy, yun naman, yung recipe 2. Pinagpa-partner natin yan, to play safe. Okay? So, kaya, dahil kapos ang oras natin, yung magpapasilip ng mata, dito po tayo sa West Insula, 11th floor, room 15, 1115, West Insula. Katabi lang po ito, o katapat lang ng Veritas, Paramount Building, tapat opposite side naman po ng SM North EDSA. Jopay, Yes, yung ating tumawag nila po telepono. sila 442-3570, 442-3570. And 8714, yung direct ko sa akin, 8714-722. At Ma'am, ano Mark? po ang tanong natin dun sa para manalo sila ng smile? Oh yes. Ang ating tanong ay, ano yung binanggit ko from 11 to 12 na parte ng utak natin? At from 12 to 1, ano po yung sinabi ko kanina? Okay? Yung mga Yeah. nakakaalam po ng sagot, mananalo po kayo ng smile na regular Retailership. retailership. Oo. Worth 1,000 yun. Oo. And then, of course, sasagutin nila sa pamagitan ng ating superreadyphilippines.com. Ako, sa bandang kanan po, type niyo po ang name, email, and message ang sagot niyo po doon sa website po. At syempre, pag nanalo kayo, i-PM niyo lang po dito sa West Insula. Oo. Yun na po ma'am, Paalaman. bisitahin niyo po yung website superladyphilippines.com at ang personal number po ni Dr. sa 8714722, 8714722. And 0922-288-2852. Okay? Yan po yung sa cell. San?
Okay, so meantime, tayo po ay magpapaalam, magpalusog, magpalakas, magpaliksi, magpaba ng buhay ng hindi aray ng aray. Ang hindi mapigilan, mamatay na nakangiti, hindi nakangwi. Ako naman po yung scientist doctor, Dr. Rawina Elpa, isa pong naturopathic doctor na kilala sa Pilipinas, sa mga Pilipinas. Good health po sa inyo. Sumayin nyo ang katotohanan. Nag-cooperate.